Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Nagmamadali niyang itinago ang espada ng Dragon Roar at niyakap ito sa kanyang mga braso. Senyor, hindi na kailangang pahirapan pa. Hindi ito sulit kung parehong masisira ang espada. Nang makita ang kanyang nababagabag na itsura, hindi na nagpumilit si Lasho. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga cultivator ang lumitaw sa himpapawid. Lumilipad mula sa kabilang panig ng Nine Bend River patungo sa Skylark Tower. Bahagyang ngumiti si Jian Yian. Nandito na sila. Tara, tingnan natin. Pagkarinig nito, tumayo si Lasho at naglakad patungo sa Skylark Tower. Marami ng cultivator ang nagtipon sa harap ng Skylark Tower, mula sa Mystic Enlightening Realm hanggang sa Divine Court Realm, ang bawat antas ng cultivation ay naruroon. Tila isang maikling espada ang inilagay sa ikasyam na palapag ng Skylark Tower, at depende na sa kung sino ang makakakuha nito gamit ang talino sa halip na brute force. Sinasabing noong isang araw, isang master mula sa Divine Capital sa Nascent Divinity Tribulation Realm ang itinapon palabas sa ikapitong palapag, samantalang noong nakaraang taon, isang cultivator sa Brahmasi Realm ang pumasok sa ikasyam na palapag at kumuha ng isang kayamanan. Habang nag-uusap ang lahat, isang cultivator ang itinapon palabas mula sa ikatlong palapag, at umatras ang lahat upang bigyan siya ng daan. Tahimik na lumapit si Jian Yian kay Lasho. Matandang senyor, may sasabihin akong lihim sa inyo. Ang inilagay sa Skylark Tower ay hindi isang maikling espada, kundi dalawang Asher Fall fragments. Bagamat hindi maihahambing sa isang heavenly weapon, ang dalawang fragment na ito na pinagsama ay maaaring muling pandayin. Kung maayos na mapapanday, tiyak na magiging isang heavenly weapon ito. Habang nag-uusap, dalawa pang cultivator ang lumipad palabas mula sa ika-6 at ika-7 palapag. Bumantong hininga ang mga nanunood ng may pagtanggap. Mukhang imposible nang malampasan ng sinuman ang Skylark Ninefold Formation ngayong taon. Nakangiting lumapit si Jiang Ain kay Lasho. Matandang senyor, bakit hindi ninyo subukan? Sa pagkilos ng matandang senyor, tiyak na madali itong maisa sa katuparan. Bumaling si Lasho upang tingnan siya. Narito ka para sa maikling espada. Sumigaw si Jian Jin, kawalan ng katarungan. Ito ang Skylark Ninefold Formation. Ang inilagay sa itaas ay dalawang Asher Fall fragments, heavenly tier. Pagkarinig nito, nabaling ang atensyon ng lahat sa ibaba ng Skylark Tower. Muling sumabog sa kaguluhan ang karamihan. Ito ang Asher Fall fragments. Sa pagkakataong ito, ang Asher Fall fragments. Para sa dating Evil Sky Pavilion, ang Asher Fall fragments ay hindi mahalaga dahil ang mga fragment ay mga earthly tier item lamang at hindi tunay na mga sandata. Dahil mismo sa kadahilanang ito kaya nagawang nakawin ni Yinan ang mga ito. Gayunpaman, para sa labas ng mundo, ang mga materyales na ito ay labis na mahalaga. Ang Asher Fall fragments ay hindi kumpletong sandata, ngunit mahuhusay na materyales para sa pagpapanday ng mga sandata. Kahit ang mga sandatang kinanday mula sa libu-libong taong gulang na malamig na bakal ay maaaring hindi maihambing sa Asher Fall fragments, na may likas na kakayahang hatiin ang malakas na enerhiya, na ginagawa itong lubhang pinakahahangad. Gayunpaman, ang proseso ng pagpapanday ay lubhang mahirap. Tumingin si Lasho kay Jian Yian nang may pag-aalinlangan. Nagkibit-balikat si Jian Yian nang walang magawa. Well, sinadya ko iyon. May lakas sa dami. Ang pag-akyat sa siyam na palapag na pormasayon ng Skylark Tower ay hindi lamang tungkol sa antas ng cultivation. Kaya pagkatapos nilang magmadaling umakyat at kunin ang Asher Fall fragments, saka natin sila pagnanakawan. Humajijek si Jian Yian. Talagang matalino si Mr. Fourth. Paano mo nalaman na ang Asher Fall fragment ay inilagay sa Skylark Tower? Ikinamay ni Jian Yian ang kanyang mga kamay. Kaibigan ko ang may-ari ng Skylark Tower. Pagkarinig nito, gustong-gusto ni Ming Shuren na pigilan siya at bigyan ng isang bagbog. Bakit hindi mo sinabi kanina? Hindi ka ba maaaring umakyat na lang at kunin ito? Nakita ni Jian Yian ang kanyang iniisip. Ang siyam na palapag na pormasayon ng Skylark Tower ay palaging aktibo.
Paminsan-minsan lamang itong nawawala, at iyon lamang ang oras na maaari kang umakyat at kunin ito. Nakita mo na ba ang Nine Bend River? Kapag tumataas ang tubig, humihinto ang Porma Sayon. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa Asher Fall Fragment, at ilang mga cultivator sa malapit ang nagmadaling pumunta pagkarinig nito. Nang makita ito ni Jian Zhen, medyo nawalan siya ng imek. Hindi ko inaasahan. Hindi ko akalaing maraming tao ang pupunta. Umiling si Lasho. Hindi mahalaga sa kanya kung gaano karaming tao ang dumating. Ang mahalaga ay kung darating si Yan Ziyan mula sa Divine Thieves Sect. Pagkatapos mabaygo ang ilang mga cultivator, nagsimula silang magreklamo. May mali ba? Bakit mas mahirap ang siyam na palapag na Porma Sayon kaysa noong nakaraang taon? Noong nakaraang taon, nakarating ako sa ikatlong antas, ngunit ngayong taon ay nakarating lamang ako sa ikalawa. Kalokohan. Kung hindi ito bumuti, mabibigo ito taon-taon. Akala mo ba basta na lang nila ibibigay sa iyo ang kayamanan ng libre? Aba, mukhang hindi ako pinalad na magkaroon nito. Aalis na ako. Pinapanood ang patuloy na pagtaboy sa mga cultivator, humajijek si Ming Shuren. Anong silbi ng napakarami kung wala namang nagtatagumpay? Tinanong ni Jian Yian si Lasho kung mayroon siyang anumang iniisip. Kalmadong sinabi ni Lasho, maging malaya sa mga distraction. Naguluhan si Jian Yian pagkarinig nito at magtatanong pa sana nang makita niya ang dalawang figure na lumilipad palabas mula sa ikawalong palapag ng Skylark Tower. Ang dalawa ay lumapag ng may ilang pag-ubo, bahagyang napapatatag ang kanilang sarili, na malinaw na mayroon pa ring lakas upang protektahan ang kanilang sarili. Ang mga tao sa malapit ay nagmadaling nagtipon. Kumusta? Maaari ba kayong magbahagi ng ilang mga pananaw at karanasan? Pinunasan ng lalaking blonde ang pawis sa kanyang mukha. Mahirap, napakahirap. Ang isa pang lalaking may pulang buhok ay bumantong hininga. Pinapayuhan ko kayong lahat na sumuko. Hindi pa ako nakakita ng ganito kahirap na Porma Sayon na malalampasan. Ang pag-abot sa ikawalong antas ay nagpapakita na ang kanyang pag-unawa sa mga Porma Sayon ay malayo na mas mataas kaysa sa mga nauna sa kanya. Hindi ka ba susubok muli? Hindi na kailangan. Imposibleng malampasan ng sinuman ang ikasyam na antas. Dito ko na sinasabi, maniwala kayo o hindi. Kung iyan ang gusto ninyo. Pagkarinig nito, agad na nakaramdam ng bahagyang pagsuwi si CIU Honor. Master, gusto ko pong subukan. Naunawaan ni Lasho na likas na mapaglaro si CIU Honor, na mas maayos ang pag-uugali kaysa dati simula nang umalis sa Evil Sky Pavilion. Hindi siya maaaring maging malupit, kaya pumayag siya sa kanyang ideya na maglakbay sa Skylark Tower upang maghanap ng kayamanan. Nang makita na pumayag ang kanyang master, nasasabik na tumungo si CIU Honor patungo sa Skylark Tower. Humajijek si Jian Yian sa tabi. Maliit na babae, good luck. Pagkarinig nito, sinaman siya ng tingin ni CIU Honor. Tumahimik ka, sino ang tinatawag mong maliit na babae? Nang makita ang kanyang reaksyon, likas na umatras si Jian Yian ng ilang hakbang. Aba, kasing bagsik pa rin ng dati. Sinulyapan siya ni Ming Shuren. Pinapayuhan kita, mas mabuting huwag mo siyang galitin. Baka hindi mo siya kayanin ngayon. Pagkarinig nito, kumabog ang puso ni Jian Yian. Madam, good luck. Ang pananamit ni CIU Honor ay malinaw na hindi kahawig ng isang tao mula sa isang ordinaryong pamilya, malamang isang mayaman at marangal na anak na babae mula sa Anang City. Ang gayong kultura at kaalaman na babaeng cultivator ay bihira. Nakakapagtaka, humawi ang karamihan upang bigyan siya ng daan, pinapanood siyang pumasok sa Skylark Tower. Lumapit si Jian Yian kay Lasho. Matandang senior, hindi ka ba nag-aalala? Tinaas ni Lasho ang isang kilay. Bakit ako mag-aalala? Kung hindi niya makayanan, itataboy siya ng Porma Sayon. Sa pinakamahusay, magugulo ang kanyang mahalagang enerhiya sa loob ng ilang araw. Sa pinakamasama, maaari siyang masugatan sa loob ng kalahating taon. Pagkarinig nito, umiling si Lasho. Hindi mahalaga. Bago pa man makapagsalita si Jian Yian, biglang umabot sa kanilang tainga ang isang boses. Master, lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng tunog at nagulat nang makita si CIU Honor na tumatalon-talon hanggang sa ikalimang palapag.
Master, narito na po ako. Bukod dito, tila hindi siya gaanong nahihirapan at hindi man lamang naapektuhan mula nang pumasok siya hanggang nang lumitaw siya sa ikalimang palapag. Hindi gaanong katagal ang lumipas, ibig sabihin, halos hindi tumigil si CIU Honor at patuloy na umakyat pagkatapos pumasok sa Skylark Tower. Lubos na natigilan si Jian Yan. Mapanlate na nagsalita si Ming Shiren, ang Skylark Ninefold Formation, ang una hanggang ikatlong palapag ay mga ilusyon, ang ika-4 hanggang ika-5 palapag ay mga labyrinth, ang ika-6 hanggang ika-7 palapag ay mga panloob na demonyo, at ang ika-8 palapag ay mga auditory hallucination. Paano makapagdulot ng kahirapan ang unang 8 palapag na ito sa ating maliit na nakababatang kapatid? Pagkarinig nito, naging awkward ang mukha ni Jian Yan. Ayos na rin. Ito rin ay nasa loob ng inaasahan ni Lasho. Si CIU Honor ay inosente at malaya sa mga distraction, kaya natural na walang magiging abala sa kanya sa unang 8 palapag. Ang ika-9 na palapag ay malamang na hindi magiging madali dahil ang hamon doon ay isang pagsusulit sa intelihensya, na kahit na ang isang taong kasing talino ko ay nahihirapang ipasa. Ang mga salita ni Jianan ay nakakuha ng pagsang-ayon ng dalawang malalakas na individual sa likuran niya. Humph! Kahit kami ay hindi nakalusot. Imposibleng may sinuman sa mundong ito ang makalusot. Pagkatapos lamang nilang magsalita, isang malakas na kalabog ang biglang narinig mula sa itaas sa malayo, na parang may isang nabigong malampasan ang ika-8 palapag. Nagpakita ang lahat ng panghihinayang dahil ang pagkabigo ay may kaakibat na halaga. Naabot din ng kapatid na iyon ang ika-8 palapag. Marahil ay may bagong porma sayo na itinayo sa ika-9 na palapag. Tanungin natin ang babae kapag bumaba na siya. Gayunpaman, habang ang lahat ay nakikiramay, isang figure ang lumitaw sa tuktok ng Skylark Tower. Master, nakuha ko na. Natigilan ang lahat, blanko ang titig kay CIU Honor sa bubong na masayang sumasayaw, nag-uulat ng kanyang tagumpay sa kanyang master. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan sa ibaba, sumiklab ang kaguluhan. Talagang nakaakyat siya roon. Noong kasing edad niya ako, hindi pa ako naaawat sa pagdidi. Paano ito nangyari? Hindi pa ako naaawat ngayon. Hindi ako makapaniwalang hindi man lang ako kasing galing ng isang maliit na babae. Ang hamon sa ika-9 na palapag ay sumusubok sa intelihensya. Sinabi ng kaibigan ko na sa buong Divine Capital, hindi hihigit sa 3 tao ang makakalutas sa palaisipan na iyon. Maaari bang ganoon kalaki ang karunungan ng maliit na babae? Sinulyapan siya ni Ming Shiren. Sobrang nag-iisip ka. Agad na naguluhan si Jian Yan. Pakiusap, liwanagin mo ako, Mr. Fourth. Bahagyang ngumiti si Ming Shiren. Sipa mo lang. Nawala ng imik si Jian Yan. Ang dalawang malalakas na cultivator na nakaabot sa ika-8 palapag ay dumura ng dugo at pagkabigo. Paano sila hindi magagalit? Isang hakbang na lang ang layo nila. Inihayag ng staff na nagbabantay sa Skylark Tower ang resulta. Nabali na ang porma sayon. Mayroon ng may-ari ang kayamanan. Cloudlark Ninefold Tower, hanggang sa susunod na taon. Karamihan ay nahinto sa unang 8 palapag, at kakaunti lamang ang nakaabot sa ika-9 na palapag. Akala ng lahat na ang hamon sa ika-9 na palapag ang pinakamahirap, ngunit sa katunayan, ang ika-9 na palapag ang pinakasimple. Sipa lang sa pinto. Pagkatapos ng maikling katahimikan, biglang sumabog sa mga bulalas ang karamihan. Ang kanilang sakam na tingin ay bumaling sa figure ni CIU Honor sa bubong, at pagkatapos ay sumugod sila sa Skylark Tower, nag-uunahang makapasok. Akin yan. Akin ang kayamanan. Ang isang inosenteng tao ay walang kasalanan, ngunit ang pagkakaroon ng Jade ay nagpapasala sa kanya. Maliit na babae, hindi para sa iyo ang Asher Fall Fragment. Malinaw na nagkasundo na sila noon pa man na gawin ito. Ang ganitong mga insidente ay masyadong karaniwan sa Skylark Tower. Dalawang figure ang lumundag pataas, sabay na lumilipad patungo sa bubong. Nang makita ito, hindi man lang natakot si CIU Honor. Brahma Heaven Silk. Ang Brahma Heaven Silk sa paligid ng kanyang katawan ay lumawak habang bumababa ang kanyang mga salita. Sinampal niya ang dalawang lalaking kalalapit lamang. Direktang nasample sila, dumura ng dugo,
at tumilapon pa atros, bumagsak sa lupa.